So medyo matrabaho, madugo, pero syempre like ko naman sinasabi na last journey na to ni Atisa. And alam mo yun, bawat minuto kailangan na natin itong namnamin. And sabi ko sa kanya, huwag kang ma-pressure. Isipin mo na, debut mo lang to, na this is your last journey, diba? Na-enjoy mo lang. Huwag kang magbasa, huwag kang makinig sa mga dunong-dunungan ng mga tao. Kasi, diba, marami naman talaga nagdudunong, pero pag nanalo, diba? Alam niyo na, yun lang. Ano about yung mga major like national costume? Ay, walang problema dyan. Kasi voting ba? Paano naman yung parang feeling national costume? si Atisa ang naging hands-on dyan, which is na proud ako sa kanya. Kasi sabi, parang sinabihan na lang niya ako na, sis, ang gusto ko sa Natco, si Mac Tumang, then si Tito Val sa evening gown. Sabi, sige ko, so anong gusto mo? Anong peg natin? So siya nagsabi, meron na akong peg, may mood, gumawa na siya ng mood board, ito yung sa Natcos, ganyan. Yes, hands-on siya dyan sa tatlong yan, yung Natcos, prelims, and evening. Super hands-on si Atisa dyan, may mood board siya. So ako, kami nila AJ, guide na lang kami. Kami na rin nagsasabi na parang, oh, medyo ano yan, medyo off yan, ganyan na lang. Pero siya lahat yun. Walang problema dyan kasi yun naman sinabi ko sa kanya na at least ano yan, personalize. Ikaw yung nag-isip, hindi kami. Kasi at the end of the day, ikaw yung lalaman, hindi naman kami. Diba? Yun naman lang yung sinasabi sa kanya na dapat bawat outfit mo, may touch ka. Kasi ikaw ang magke-carry niyan. Hindi naman ako. Hindi naman si Mama J. At the end of the day, laban mo yan. So dapat may say ka sa lahat. For the record, kasi marami ngayon yung ating fans na curious sila na hindi daw may pinasuot kay ganito. Custom made kami lagi. Kasi sa sukat ni Atisa, hindi siya pwede sa mga pull-out existing, hindi pwede. Kasi yung butt ni Atisa is medyo, ano mo yun, biggie eh. So lahat custom made. Never kami nagpasuot ng ano dyan, ng existing or pull-out. Ano yan, custom made. So lahat custom made. Effort yan. So huwag kayong mag-alala. Okay, maraming salamat. Thank you so much. Atin yung napanood at narinig itong stylist daw siya ni Atisa Manalo para sa kanyang magiging laban dito sa Miss Universe 2025 sa Bangkok sa Thailand. So oras na lang po ang ating binibilang mga kapolitika at masasaksihan na natin ang departure at arrival ni Atisa doon papunta sa Bangkok na kung saan ay inaabangan ng mga supporters ng mga netizen kung ano ang magiging pasabog na departure ni Atisa dito sa Pilipinas at yung arrival niya doon sa Thailand. So habang naghihintay tayo ngayon is napanood natin itong stylist daw siya ni Atisa Manalo at ang sabi niya, pinaka-highlight ng kanyang sinabi dito sa isang interview ay marami daw silang mga bigatin at mga kilalang mga stylist at mga makeup artist ang nagtulong-tulong dito para ayusan at bihisan si Atisa once doon na siya sa Thailand. So maganda ito dahil nagkakaroon ng bayanihan yung mga kilala at mga bigating designer, mga artist, mga makeup artist at mga stylist para dito kay Atisa Manalo. So nakakataba ng puso mga kapolitika dahil doon sa ating previous na video may nag-comment na siya ay nagpapasalamat dito sa ating YouTube channel dahil all out ang ating support kay Atisa. Kung ikukumpara doon sa mga vloggers na kung saan ay sinisiraan pa imbes na suportahan itong ating pambatong manok dito sa Miss Universe ay sinisiraan pa at sumusuporta pa doon sa ibang mga beauty queens. So nakakalungkot, pero tayo dito is sinasabi naman kasi lagi natin na kahit ano pa ang maging resulta ng Miss Universe ay all out pa rin ang ating support, moral support dito kay Atisa. So yun, at sinabi niya rin dito mga kapolitika na yun pala sa ano niya sa gown dito sa Natcos at yung sa preliminary sa final na mga designer, si Atisa pala ang pumili. Okay, so hindi ito kagustuhan ng Miss Universe Philippines organization kundi personal choice ni Atisa yung pagpili dito kay Mac Tumang at doon sa isang designer na si Val Taguba. So personal choice ni Atisa Manalo kasi marami ang mga nagtataka
bakit yun daw ang designer gayong dapat si Rian Fernandez yung kanyang kinuha dahil proven and tested na yung kanyang gawa, yung kanyang obra doon kay Emma Tiglao sa Miss Grand International. Well, wala na tayong magagawa mga kapolitika kung yun ang gusto ni Atisa. Suportahan na lang natin kasi in the first place ay siguro alam ni Atisa yung kung ano yung makakabuti sa kanya. Okay? So, at yung isa rin sa mga advice dito nitong stylist ni Atisa is dapat itong ating beauty queen ay huwag magbabasa ng mga komento dito sa social media. So, dapat makinig siya dito sa mga stylist niya, sa kanyang glam team, dito sa mga nakapaligid sa kanya na kung saan is alam kung ano ang bagay, ano yung nakakabuti sa magiging laban ni Atisa. So wag siyang magbabasa ng mga comment dito kasi yung mga bashers ay naghahanap lang yan ng kaunting mali and then magbibigay yan sila ng sarilang opinion dito sa social media at yung kaunting comment na yun ng negatibo ay baka yun pa ang makakasira ng laban ni Atisa kung yun ay kanyang iisipin at bigyan niya ng pansin. So dapat mag-focus lang rin talaga sa goal itong si Atisa na masungkit ang ika-5 corona ng Miss Universe kasi inoobserbahan rin natin mga kapolitika, in fact yung ibang mga candidate mula sa ibang bansa na kung saan is masasabi natin na malakas rin at hindi pwedeng i-underestimate yung ibang mga candidate mo, especially pa rin dito sa mga Latinas. So nabanggit natin itong si Costa Rica earlier at yung pambato ng Colombia. So yung pambato ng Colombia ay talagang malakas ang kanyang dating at yung kanyang maganda rin at magaling rin siya magsalita in fairness dito sa pambato ng Colombia. So aside dito kay Colombia, kay Costa Rica na nakita natin doon sa ating mga naunang video, ay dadagdag ko itong pambato rin ng Chile. So hindi mo siya basa-basa kasi maganda rin yung pambato ng Chile. So nami-mention natin yung mga Latinas dahil sa tingin ko ito yung isa sa mga tinik talaga rin dito sa maging laban ni Atisa sa Miss Universe 2025. So panonoorin natin mga kapolitika yung ibang bahagi ng video dito ng isang stylist ni Atisa Manalo na kung saan is nag-reveal ano ba yung mga gagawin nila at paano yung maging setup dito sa kanyang laban sa Thailand. Okay, first of all, for interview purposes, your name tapos ano ka sa Miss Universe Philippines? Okay, go. Hi, I'm Patty Yap. I'm the stylist of Atisa Manalo. Okay, first of all, ano yung contribution mo sa journey niya? For Atisa, simula bago siya mag-Miss Cosmo, doon ako pumasok sa life niya. Parang Albert Corniawan messaged me na kailangan nila ng stylist. Then, yun nga, in-accept ko kasi si Hailey Ali is super favorite niya si Atisa. So sabi ko, kasi I'm a celebrity stylist, hindi talaga ako pageant fan. So parang ako medyo na-shock ako kasi ibang-iba yung styling at iba rin yung mundo ng pageantry compared sa celebrity styling. Ibang-iba. And iba rin yung fans ng pageant fans. Mas wild sila. So parang minsan, hindi nila naiintindi. Siyempre ako, lagi kong minimix yung kung ano yung natutunan ko or experience ko sa celebrity na styling, minimix ko siya sa pageantry. Kasi ayoko nung normal na pageant gown. Medyo anti-pageant pa ako nun eh. Yung parang gusto ko baguhin na ayoko nung masyadong kinang-kinang, ganyan. So, nung mga Miss Cosmo, inano namin yan, binali namin. Pero syempre, for me kasi, ang fashion and style is very subjective yan. Yung maganda sa akin, hindi maganda sa inyo. Yung maganda sa inyo, hindi maganda sa akin. So, kahit marami ako nababasa ang comments, mahilig kasi ako magbasa ng comments. Kasi for me, it's para nakokorek ko yung tama, yung mahilig ako sa ganyan, hindi ako na-offend. Parang mas gusto ko siyang kinokorek siya. So, throughout na kasama mo na si Atisa, ikaw rin natuto? Po? Natuto ka rin? Yes, natuto din ako. And syempre kami ni Atisa, lagi kami collaboration. Hands-on din siya sa mga pinapadamit ko sa kanya. So, yun, okay naman ako. Then ngayon, itong preparation namin, this Miss Universe, 3 kaming stylist dyan. Si AJ and si Ryuji, pero ako yung head.
So, ang preparation namin kasi gusto namin i-level up yung styling ni Atisa. Yung hindi pa nakikita ng mga tao. So, abangan nyo. More on, syempre, may mga cutouts kami dyan na magugulat kayo na very modern, very innovative. Syempre, nandun pa rin yung anti-pageant ko. Lumalabas pa rin talaga yun na parang medyo very pageant queen yan. So, binabali namin lagi. So, abangan nyo kasi maraming, iniba rin namin yung colors. Medyo yung lagi niyang sinusuot, ina-avoidan na rin namin para at least may bagong makita and fresh na look kay Atisa. Yung mga creation. Wait lang, picture muna kaya. Lahat ng mga susuot ni Atisa this year, more on Filipino creation. Yes, yung talagang sinabi sa akin ni Atisa, gusto niya Filipino designers. Kasi before nagme-mix ako like nung Miss Cosmo, meron kaming Vietnamese designers. Pero ngayon, sinabi niya sa akin, gusto ko Filipino designers tayo. So, yung mga designers na hindi namin nagamit before, ginamit na namin ngayon. So, like sila Mark Garner, Anthony Ramirez. So, marami kayong makikitang bago sa kanya. And syempre, di ba yung mga tao lagi na sinasabi na wala nang know how to pick. So, abangan nyo, paglipad niya, wala nang ganon. Lahat pick ng pick. Charot! Sa status ni Atisa, mahirap pa siyang paangatin sa ibang candidate. Kasi syempre marami yung Ako, for me, iba kasi yung dating yung presence ni Atisa eh. Pag inano mo siya sa crowd, hinalo mo siya, napapansin siya. So for me, like sa styling namin, like ko sinasabi sa kanya na make it simple para hindi ma-overshadow yung face mo. Kasi kahit ano suotin ni Atisa, pag dumating siya sa group of people, nagsha-shine siya, iba kasi yung glow niya. So yun, yung sabi ko lang sa kanya na sis, kahit kanino ka pa ihalo, pag dumadating ka, may stage presence ka. So, huwag ka mag-alala, maganda-gandahan lang tayo siya. Para sa mga curious na sila set of commitment sa Sobrang dami. Actually, ang ginawa namin, 3 kami stylist, take the 30 sets kami. Then lahat yon pinicturean namin, parang may mood board kami. Then yung events, yung activities, doon namin pinag-iisipan kung saan to, ganyan. So may mga photos lahat si Atisa. Tapos, doon na kami namimili. Like for example, sashing ceremony, o ito yan, gano'n. So medyo matrabaho, madugo, pero syempre like ko naman sinasabi na last journey na to ni Atisa. And